Ano, ida-download mo. Yung kailangan ako, ginawa. Pag nag-download ko yan, marami kang dito. Hindi siya nasa. May mga ano nga yan, may mga comment lang. Okay, start po tayo. Isang mapagpalang hapon po sa mga estudyante ng Andrew Theological Seminary. Welcome po sa atin pong subject na The Doctrine of the Holy Spirit. Roman number 6, tama po. What is the work and ministry of the Holy Spirit? Work and ministry of the Holy Spirit. So tayo muna ay manalangin. Sam, open us in prayer. Dapat manalangin. Panginoon, Panginoon Lord God, ay papasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay kayo po pinagkaloob sa amin. Araw na patuloy na namin sisiya sa atin, Panginoon, at aralin ang iyong mga salita. Panginoon, dinadalangin namin ang iyong iyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom sa kanyang paghahayag nito, Panginoon Lord God. At nawa ay ma-accept namin ito, Panginoon Lord God, at may sa buhay namin, Panginoon. Ito po ang ako sa mga panalangin na may Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Work and ministry of the Holy Spirit. Mga gampanin at saka yung ano to, trabaho at saka Tagalog ng ministry. Ministeryo. Ministry, no? Gawain. Trabaho, gawain. Trabaho at saka gawain ng Holy Spirit. So, okay. So, una, letter A. The Holy Spirit had a part in relation to the universe. Yan. Kaya, good afternoon po sa mga nasa online. Had a part in relation to the universe. Kaya, ang kalawakan, no, ang sangsinukob, kumbaga, hindi po ito nalikha, no po, na hindi kasama si Holy Spirit. Bahagi po siya sa Creator. One of the Creator. Sabi nga, ng Job chapter 33 verse 6. Job 33 verse 4. Asam pala, Psalms 33 verse 6 at saka Job 33 verse 4. Basa po. Job 33:4. Verse The 4. Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. So, the Spirit of God has made me. O, di ba? Ang Espiritu daw ng Diyos ang siyang lumikha sa Kanya. Di ba? At ang kasunod doon, and the breath of the Almighty gives me life. So, ibig sabihin, yung hininga, no, yung buhay. Ito po ay galing sa Panginoon Diyos. Amen. So, naalala ko lang yung Ecclesiastes chapter 12, na ating madalas na napapag-usapan. Basta nga yung 12 Ecclesiastes chapter 12 verse 7. 7 ba yun? Sige, check natin maigi. Yes. Nanahanin mo siya bago mo nung balik sa labong ang ating katawan. Katawan mo pa, ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, ano sabi sa English version kasi ganito. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Encounter nyo na yan, di ba? Na pag-usapan na natin yan. The spirit will return to God who gave it. Alin daw babalik kay Lord? Spirit. Yung kaluluwa. So, balikan nga natin. Parang nakalimutan nyo na yata yung pinag-usapan natin dyan Nung sinabing spirit, is it one part of the whole body ng tao? Di ba kasi merong
Body, soul, and spirit eh. One part. And the spirit will return to God who gave it. Ano yun? Breath of life. The spirit of man, ganun ba yun? Will return to God who gave it. Breath of life. Oh, yung katawan pupunta raw sa lupa. Babalik sa lupa. Ay yung spirit babalik kay Lord. Lahat ba ng tao na mamamatay, babalik ang espiritu niya kay Lord? Lahat ng tao na mamamatay. Eh, ibig sabihin, kung babalik ang espiritu niya sa Lord, mapupunta siya ng langit lahat ng tao. Punta ng langit. Breath of life. Oh. So, ano yung spirit doon? Na tinutukoy sa 12 ano? Ano yung spirit? Is it one part of the body? O of the whole body? Na meron tayo paniniwala na merong katawan, may kaluluwa, at saka may espiritu? Isang bahagi lang may tinutukoy doon? O meron pong tinutukoy talaga yung spirit na ito? Ano yung spirit na yan? Hininga. So, hindi siya isang bahagi ng katawan ng tao. Bagkus ito po ay hininga. Or, in other words, buhay. Buhay. So, kasi maraming nagugulumihanan dyan sa pag-i-interpret ng 12.7 na yan eh. Diba? So, parang katulad ng una, Genesis chapter 2, verse 7. Ano sabi noon? Chapter 2. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hinigaan niya sa ilog, nagkaroon ito ng buhay. Oh, di ba, God created man, ano? Pero nung kinreate niya ang tao, wala pang buhay. Wala pang buhay. At nagkabuhay lang nung alin? Nung hiningahan sa ilong. So, nung hiningahan ang tao sa ilong, ano yung inilagay niya doon? Naging kaluluwang buhay. No? Naging buhay, nabuhay. So, ibig sabihin, yung inilagay pala ng Diyos doon, buhay. Yung spirit pala, buhay. Diba? Life. No? Kaya lahat ng tao, pag namatay, ibabalik niya, isusuli niya yung buhay na pahiram sa kanya ng Diyos. Amen? Kaya general yun. Hindi nagkamali si si Solomon kung siya yung author noon, di ba? Kasi kung ilalagay natin yan na isang bahagi ng katawan ng tao, di ba? Kung espiritu ang babalik kay Lord, pagka ang namatay Kristiyano, walang problema. Pero pag namatay unbeliever, di ba? May problema. Kaya yun pala yung tamang interpretasyon, no? Buhay na pahiram ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya tama 'yung sabi ron eh. Ang sabi ron eh, and the dust will return to the earth. Tapos yung kasunod, as it was, and the spirit will return to God who gave it. So yun po yung Kaya dito po sa unang pinag-uusapan natin about the work and the ministry of the Holy Spirit had a part, no, to the universe. So, He was at work in creation of the heavens and the earth. So, sabi nga ng Job 33 verse 4, "The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life." Pangalawa, He was at work in preparing the earth for the creation of man. Preparing the earth.
Yan. Tatrabaho na siya noon. Gumagalaw na siya. Ano sabi ng Genesis 1:1 and 2? Basa po, Genesis 1:1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Tapos sabi ng verse 2, and the earth was without form and void. Diba? Tapos yung kasunod, and the Spirit of God moved upon the surface of the waters. Diba? So, nandiyan si Holy Spirit, nandiyan yung Spirit of God, move upon the surface of the waters. So, bahagi po siya sa creation. Letter B, the Holy Spirit was at work in relation to Christ, who patterns for us that which the church as the body of Christ is to experience. O, pattern po ito. Kung si Kristo, naranasan niya yung mga bagay na ito, dapat ang mga mananampalataya, mararanasan niya rin ito. Tama ba? So, una, Christ was born of the Spirit. Bakit born of the Spirit? What does it mean? What does it mean? Christ was born of the Spirit. Nabuo sa sinapupunan ni Mary. Oo. By the power of the Holy Spirit or through the Holy Spirit. So, ibig sabihin ito, hindi po siya talaga ipinanganak sa paraan ng tao. Pero ang alam ng mga tao, common person o common ano. 'Di ba? Anak ni Maria at ni Joseph. 'Di ba? Meron siya tinatawag na supernatural, no? Merong supernatural work of God. No? Kung paano siya tinawag na ipinanganak sa espiritu o ng espiritu. He was also baptized with the Spirit. So, baptism of the Holy Spirit. Ano pa? Christ was filled with the Spirit. Ito mo, anak ng Diyos siya, na led of the Spirit. Pinangungunahan ng Espiritu. Diba? Empowered by the Spirit. Anointed by the Spirit. Acts 10:38. 1 John 2:27. Ministering by the Spirit. Amen? So, nagmi-ministry siya. No? Sa pamamagitan po ng pagkasi ng banal na Espiritu Santo. Diba, Luke, ano sabi na Luke chapter 4:18. Basa? The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight of the blind, to set at liberty them that are loose. Amen. The Spirit of the Lord is now upon me. No? Because He has anointed me. Diba? So, kasama ng ano dyan no? Sealed by the Spirit in John chapter 6 verse 28. Raised from the dead by the Spirit in Romans 8:2, 11-13. Giving commandments by the Spirit in Acts chapter 1 verse 2. The baptizer in the Holy Spirit. Mark 1:8. Pakibasa nga po. Mark 1:8. Mark 1:8 at saka I indeed have baptized you with water, but He shall baptize you with the Holy Spirit.
So, sino nagsasalita dyan? Sino yon? Si John the Baptizer. So, si John the Baptist kasi ministry niya magbautismo, no? Si Christ naman magbautismo ng ng banal na Espiritu Santo. So, Acts 2:33. Basa po. Palibhasa ay sinarangalan na kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang mga ng Espiritu Santo ay binuhos niya ito na inyong nakikita at narinig. So, Christ was baptized of the Holy Spirit. So, yan po yung mga karanasan ng ating Panginoon Jesucristo. Experience ng ating Panginoon. So, tayo mga mananampalataya, kailangan ba natin maranasan lahat ito? Are you born of the Spirit? Di ba meron daw talata? Luke chapter 1 verse 35, si Christ yun. Yung mga Kristiyano, paano? John 3:5. John 3:5. Water. Diba? Oo. John 3:5, John 3:5. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen? So, experience din ng mga mananampalataya. About baptism, no? Baptize with the Spirit. Si Christ sa Matthew 3:16-17. Tayo ba dito sa 1:4-5 ng Acts? Ano sabi ron? And being assembled together them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Okay. So, they need also to experience baptism of the Holy Spirit. Baptized by the Holy Spirit or with the Spirit. Referring to the Christian yan, sa kanila, Sabi, magantay lang kayo kasi nabuhay na maguli na siya dyan, Aakyat na sa langit, At bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, antayin ninyo, parating. Tapos, yun nga, dating ng, 1:10, ayun na, umakyat na siya. Then, chapter 2 ng Acts, yun po nila naranasan yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Amen? So, yung mga karanasan ni Kristo, dapat maranasan din natin yung mga bagay na ito. Letter C, the Holy Spirit has an important work in the life of every believer. Every believer. Ang banal na Espiritu Santo po ay mayroong napakahalagang trabaho sa buhay ng mga mananampalataya. Okay? Ano mga trabaho? Una, the Holy Spirit convicts the unbeliever of sin. Kasi bago ka maging believer, unbeliever ka muna. Tama po ba? So, convicts the unbeliever of sin. Basa po, 16:8-11 ng John. John 16:8-11. When he comes, he will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. The world's sin is that it refuses to believe in me. Righteousness is available because you go to the Father and you will see me no more. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged.
Okay, hanggang 11 na yon. So, ano na po ang gampanin? Ano ang trabaho? Ano ang tinrabaho ni Holy Spirit? Oh. At hanggang ngayon, tinatrabaho niya pa to. Ganun ba? Sabi doon, and He, personal pronoun, na singular, He, when He comes, referring to the Holy Spirit, anong gagawin niya? He will convict the world concerning sin. Amen? He will convict the world concerning sin. So, isa yun po yung atin pong naging karanasan din. Ano pa? He will convict the world concerning righteousness. Ano ba? He will convict the world concerning judgment. So, meron na kagad tatlong Ano yon? Kapag sumbi. Iko-convict, raw? Sa Tagalog yung convict, ano yon? He will convict the world concerning sin, concerning righteousness, concerning judgment. What does, ano yung sabihin ng Tagalog? Convicts. Parang susumbatan. Susumbatan? Parang susumbatan. Kumbaga, Kinukumbinsi. kumbaga, Pinupuko yung damdamin? O Sabi ko, Konsensya. konsensya. Konsensya na. kinokonsensya? Pwede rin, kinokonsensya. Ano magandang termino? Kinokonsensya? Ano ba? Kumbika. Kumbaga, Di ba? parang binabagabag, no? Yung binabagabag ang damdamin, Oo. Binabagbag ang damdamin, binabagabag ang damdamin. Parang hindi siya Nang- parang siya hahapon, parang gano'n. Oo. Kaya nasabi sa'yo parang hatulan ka, parang ganyan. So hindi yung tao ang nagko-convict, Oh, konsensya. si Holy Spirit. Oh. Parang kasi kukumbit na pati yung... Ang trabaho ng pastor, ang trabaho natin. Deliver the word of Oo. God. Just share the word of God. Kung sila ay makonvict, si Holy Spirit na gumalaw doon. Ang trabaho natin, magbahagi ng mabuting balita. Kung ano yung salita ng Diyos, yun ay bahagi. Hindi nakabase sa kung wala kang boses mo, kung charismatic yung preacher. Oo. Kahit sa Holland, di ba? Kahit pasigaw-sigaw. Hindi na ako ba sa pasigaw-sigaw? Wala ka humiletics pala. Mahalaga ma-interpret mo properly yung word of God kasi pagka hindi hasa ang word of God Kasi ang gagamitin niya rin yung word of God Yung ibinahagi natin salita ng Diyos Oo. So ito pala yung kanyang tatlong bagay concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment diba? Tingnan mo, in connection to sin, concerning sin, bakit? Because they do not believe in me. Concerning sin? Anong kadahilanan? Kasi wala sa kanila niwala. Because they do not believe in our Lord Jesus Christ. Kaya, ano pa? Verse 10. Concerning righteousness. Bakit? Because I go to the Father and you no longer see me. Diba? Akit na ako sa Ama. At hindi nyo na ako makikita pa. And concerning judgment, hatol, di ba? Because the ruler of this world has been judged. No? Kaya, kita nyo, no? Kung yung ruler of this world, hinatulan lalo na, pati mga liporis niya. Di ba? Yung mga sumusunod sa kalooban ni Satanas. Wala rin silang kawala dyan. Di ba? So, yun po yung ano. Ano yung sanhi ng kasalanan? Ano yung pinakasanhi ng kasalanan dito? Yung pumatay ng tao?
Yung mga lunya? Yung? Yun ang pinaka-cause ng not believing in Christ eh. Hindi sinabi niya concerning sin, oh, di ba? So, yung hindi paniniwala, yun ang root ng yung hindi pa nananampalataya kay Kristo. Yan ang ugat. Siyempre, pag hindi ka sanampalataya, wala ka ng takot. Di ba? Kumbaga sa bunga na lang yun no? Bunga ng hindi pananampalataya. Di ba? Pero ang ugat, di ba? Yung mga kasalanan na nagagawa, lying, murder, di ba? Yun, di ba? Adultery, fornication, bunga na lang yan. Di ba? Ang pinakaugat talaga yung kawalan ng pananampalataya. Amen. Kita niyo, no? So, kasi yan din ang unang karanasan natin Dati tayo yung unbeliever Amen? So, may ginawa pala ang Panginoon, nanumbat. Sinumpat. Di ba? Kinunbik, ito pa yung magandang karanasan. Indwells the spirit of the believer. Indwelling. Pananahan, paninirahan. Indwells. Convicts the unbeliever of sin. Romans 8:9 to 11. Dapat kayo wala sa laman, hindi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos. Dapat po kung sino man walang Espiritu ni Cristo, siya hindi sa Kanya. Kung si Cristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Dapat ang Espiritu ay buhay dahil sa kabwiran. Ngunit po ang Espiritu niya ang bumuhay na magtuli kay Jesus ay bumira sa inyo. Ang bumuhay na magtuli kay Cristo Jesus sa mga patay ay bibigay buhay naman sa inyong mga katawan na sa matayan. Lumapagila ng Espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Kita nyo, no? Indwelling, indwells the spirit of the believer. So, yan yung isa sa favor, Tingnan nyo yung pagkakasunod, sabi noon, but you are not in the flesh. Sabi sa mga Kristiyano yan, Kristiyano sa Roma. Diba? Hindi na kayo, wala na kayo sa laman. Para sa Tagalog, wala na kayo sa laman. Bagkus, nasa espiritu na. Diba? From flesh to the spirit. At ang sabi roon, if indeed the Spirit of God dwells in you. Kung ang Espiritu raw po ng Panginoon ay nananahan sa inyo, anong resulta? Yan sa unang talata. Anong resulta? The body is dead. Di ba? If the Spirit of God, sabi no, You will live. dwells in you. You will live. Oo. Kung nagdadwell sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ano mangyayari? What happened? Dito sa talata na to, tingnan niyo. Dito para if the Spirit of God dwells in you, what happened? The body is dead. Sa Body kasalanan. is dead. There is Diba? therefore no condemnation to those who are Nandiyan kasi isagot Di ba? dito. Sabi, if indeed the Spirit of God dwells in you, sabi ng unang phrase, you are not in the flesh, but you are in the Spirit. If the Spirit of God truly dwells in you. Ay kung nanatili ka sa laman, makalaman ka pa rin. Ibig sabihin, the Spirit of God is not truly dwells in you. Yun ang sinasabi, di ba?
Yun ang, ano eh. Marami pa mga Kristiyano ngayon makalaman. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang, sa Kristiyano niya pala sinabi yung Galatians 5:19 to 21 eh. Kristiyano sa Galatia naman ang kausap niya doon eh. Di ba? Yung mga gumagawa daw ng ganung mga bagay ay hindi raw magmamana ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, di ba? Warning yun, di ba? Warning against them. Yung 5:19 ng Galatia hanggang 21. Sige, basahin po ninyo para maging. Tapos ang kasunod doon Holy Spirit naman, give fruit. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like, the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Shall not inherit, warning eh. The kingdom of God. How about yung mga napapag-usapan natin? Si pastor napapagod. Pag napagod, tinatawag niya yung sekretary niya. Nagpapamasahe ng kanyang binti. Paamon na pakyan. Di ba? So later on, yung hindi na yung binti ang minasahe. Di ba? Oo. Naging sila na nung kanyang sekretary. Eh di ano yun? Magmamana ba ng kaharian ng langit? Di ba? Oo. Papasok ba sa kaharian ng langit? Sabi ng Bible, Galatians 5:19 to 21, I warn you. Diba? Ano yung warning? Hindi raw papasok sa kaharian ng langit ang gumagawa ng ganung mga bagay. Is it possible sa kanila rin yung 7:21 to 23 na Matthew? Di ba? Possible? Di ba? So, oo. Sabi niya, I do not know you. Hindi ko kayo kilala. Samantalang nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo. Nangaral ng ebanghelyo sa pangalan ni Kristo. Nagpagaling sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Pero during the time of judgment, who you? Sabi ng katong, I do not know you. Di ba? Ano yun? Kilala niya. Tama ba? Hindi ba talaga kilala? Ibig sabihin, hindi siya all-knowing. Kilala niya. Kaya lang ayaw niya kilalanin. Dinideny niya. No? Ano niya? Hindi niya tinatanggap. Tama ba? 7:21 to 23? Oo. Pakibasa nga para maging klaro yung sinasabi ko. Sige po sa Tagalog o English. Sige, kahit na Ilocano, pwede. Verse 21 po, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na Nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nangpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, pahayag ko sa kanila, kailanmay hindi kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Kilala niya. Hindi niya kinikilala. No, di ba, no? Ang sakit na katotohanan yun. Sabi nga ng na INC, yung mga nagpapagaling na yun, Oo, pwede rin. Yung mga espiritista. Ah. Di ba? Gumagamit din ng pangalan ng nagpapagaling. So, ito po yung kanya. Tapos yung sumunod na pray na mga pangungusap. Now, sa Romans chapter 8, verse 9 to 11, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. No? Yun ang sabi, no? Kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya. And if Christ is in you, merong
church na ganyan, Christ in you. Christ. If Christ is in you, the body is dead. No? Because of sin. But the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, o yun ano, kung ang espiritu raw, no, na kung saan siya na bumuhay sa ating Panginoon Kristo mula sa mga patay, ay nananahan sa inyo, ang sabi ng kasunod, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kita mo, another work of the Holy Spirit, indwelling. No? Christ indwells. Ano pa? The Holy Spirit gives assurance of salvation. Yun. Si Holy Spirit lang. At saka ikaw, ang iyong spirito. Sabi nga ng Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Amen. So, ramdam mo yun, di ba? Kasi Espiritu mo tsaka si Holy Spirit ang siyang nagpapatunay that you are children of God. Amen. Kaya kung ikaw nga ay children of God, mananahan sa iyo si Holy Spirit. At kung pinananahanan ka ng Holy Spirit, ang sabi roon, hindi na mananaig ang laman. Tama ba? Ang mananaig, di ba? Ang Spirit. Kasi pagka ikaw common person ka, may tatlong bahagi, no? Body, tapos soul, and spirit. Di ba? So, ito laging una. Si body. Yung dalawa, sunod lang. Sunod-sunuran lang. Di ba? Pero, when you become a Christian, what happened? So, si Spirit, di ba? Tapos, si soul, si body. Di ba? Ito na, siya yung nauuna. Nagiging spiritual man ka. Amen? Oh. Spiritista. Hindi naman, ano? Spiritual man. Si soul, sunod lang yan eh. Dalawa lang ang pwede mag-penetrate sa katawan ng tao. Si spirit at saka si body. Si soul, sunod-sunod. Sunod-sunuran lang. Di ba? So, kaya pag si spirit, sunod yung dalawa. Pag si body, makalaman, sunod lang din yun. Oo nga. Kumakayanin na mawawala ka pa sa loob kasi yung spirit na yung kikilos sa iyo eh. Oo nga, ganun eh. Pero, dapat ganun. Kung talaga pinananahan ka ni Holy Spirit. Diba? Ano ba? Ibig sabihin, kaya nangunguna ang laman dahil wala pa si Spirit sa iyo. Wala kang Holy Spirit. Doon na ang problema, hindi makagawa. Hindi magagawa. Yung mga kilos kasi hindi niya tatanggap. Pero meron mga talata sa Bible, nandiyan si Holy Spirit, nag-grieve. Kasi ano yun eh. Hindi Diba? siya makakilos na. Kasi actually, pag ang tao nagkakasala, ang banal ng espiritu hindi naman nawawala. Nandiyan siya kaya sa nag-agree. Oo. Sabi nga ng ano yun, ng isang illustration. Kapag ang isang Kristiyano ay nagkakasala ay sa illustration, parang nasa kanya, diba, isang tao sa kanya, hindi siya Kilos. makagalaw. Ano ng Holy Spirit? Kapag ang Pagka kaluluwang fleshly ka. tao, makalaman, ang Holy Spirit hindi makakita. Sa kanya. Grieve. Sa Oh, kanya. yung ngayon, grieve talagang ano siya, no? Hindi siya makakita. So, ibig sabihin, meron, dahil nga ano siya eh, may emotion siya, di ba? May will. Persona kasi siya, di ba? Kaya, pwede niya maranasan niya o maramdaman yung mga bagay na yun. Di ba kahit na, ito yung, di ba karanasan natin, kahit na Kristiyano ka ng malalim, minsan,
nakakagawa pa rin ng mga bagay na hindi maganda. Ito naman, pero Di ba? Ay pag nakapagawa ka ng mga bagay na hindi maganda, yun na yun, parang nagigrib na siya. nasa kalma. Di ba? Nagtatampo siya o ano, Sasaktan siya. sasaktan Kapag siya. gawin leader ng isang Kristiyano, yung conviction mo na, Oo. may pag pinadalahan ng tinuloy pa rin, doon na mag-convict talaga. Sabi sa'yo, Pagka nagmatigas ka, bakit mo Oo. ginawa naman Hindi naman yun? tayo Mali ginising naman. na yun, nagawa na natin. Hindi. Babalik ka Yung ulit. conviction talaga, kinakabahan ka. O kaya, Oo. isip ko ng malito. Alam mo na, ba't ginawa mo pa? okay. Another one, the Holy Spirit empowers the believer to fulfill the commands of Christ. Empowers the believer. Something na masama. Empowers the believer to fulfill the commands of Christ. Acts 1:8. Sino nakakabisado? Sino yung nakaka-recite ng Acts 1:8? Yeah. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. No. The Holy Spirit empowers the believer. Yung mga duwag, tumatapang. Amen? So, yung mga matatakutin, nung babaan sila ng Holy Spirit, their life will never be the same again. Their ministry will never be the same again. Pinagbabawalan na sila, di ba? Sabi kay Pedro, Pedro, mula ngayon, hindi ko na malalaman o hindi ko na mababalitaan o hindi ko na makikita na kayo ay nangangaral sa pangalan na yan. O, biro mo, no? Ano sabi niya? Sabi niya, we would obey God rather than man. Diba? O, tapang nun. Nung sinabi niya yun, handa na siya mamatay. Kasi ang nagbabawal sa iyo mga Roman soldier, di ba? Oo, parang ombudsman nagbabawal sa iyo diyan, Supreme Court. Di ba? Mga bigati mga tao nagbabawal na sa iyo. Pero naging matapang yung takbuhin, ano? Si Pedro takbuhin no? Mahilig magtago. But when he empowered, baptized by the Holy Spirit, kaya nga, sabi ko nga Acts 1:8 marami mga Kristiyano hindi nakakaganap dito diba? And you shall be my witnesses. Yung witnesses, verbal. Presence. May dalawang klaseng witnesses diba? Your words and your life. Dalawang uri yun. Pwede ka mag-witness through your life. At pwede ka rin mag-witness to words or gospel. Amen? So, Di pa kayo pala, Bishop, hindi kayo nag-comply sa gano'n. Ang tawag din, di ba, forwardness. Pagkaduwag. Ngayon sabi na Revelation 21 verse 8, di kasama yung kaduwagan. Kasalanan. Hindi pa pamahala talaga. 21 verse 8. O nakasama yung pagkaduwag. Kung hindi ko papayag. Duwag. Saan kaya duwag yun? Duwag, ano? Kaya katulad niya, sabi niya, si Pedro, hindi na duwag. Hindi na tapos Mga taksil, mga duwag. No, di ba? So, Umapag ng bandang Diyos, Pedro. Kaya Holy Spirit. Kaya natutunan ko pero pagka halimbawa, tayo po, sabi ni No. hindi na ginagapan ng mga naka-receive ng Holy Spirit. Di ba, kaduwagan din po yun. Halimbawa, sabihin siya yung conviction ng Holy Spirit. So, mag-preach ka yan. Di ba, kaduwagan yung Holy Spirit. so kasi sabi na, no? But you shall receive power. Matatanggap ninyo yung
power. Power means dunamis. Kaya naman po lang, kung tinanggap po talaga nila. Yun nga. Kaya Power wala eh, no? Wala akong conviction. So, Greek word yan, dynamite yun eh. Dunamis. Dunamis. Ang ibig sabihin, dynamite eh. At pag sinabing dynamite, nag-explode. Pag nag-explode, it makes a mark. Hindi po pwedeng sumabog na walang maiiwang marka. Di ba? So, Kaso nga lang, Bishop, mga pastor sabi, hindi kasi kami pangani sa labasan ng pag-preach eh. kaya nga kasi nga, sabi nga, ang preaching, pwedeng words eh. Pwedeng, ibang ebanghelyo ka talaga. Kalye, pwede yan. Pero pwede rin buhay eh. Hindi ka na nga nangangaral sa kalsada. Pati buhay mo sablay. Hindi wala. Sana. Diba? So sa buhay mo lang mga engganyo na eh. Katulad yung isang estudyante ko. Unhealthy yung relationship niya sa sa asawa niya. Lasinggero raw. Tapos yung hindi magandang impluwensya yung asawa niya. Tapos tinatanong ko, anong ginagawa mo? Inaaway niya. Kaya nasabi niya, siya raw po sa baba natutulog. Yung asawa niya sa bubong. Ay, hindi sa bubong, sa taas. Sa taas. Sa bubong talaga. Sa taas. No. Yung pinakataas ng bahay nila. Sabi ko, nabasa ba ng asawa mo yung Proverbs? Baka nabasa niya yung Proverbs. Mas mainam matulog sa ibabaw ng bubong. Hindi kasama yung kaysa makasama sa loob ng kwarto ang babaeng madaldal. Diba? Medyo malalim. bibigyan Bibigyan pala yun, eh. Kaya siguro na baka nabasa niya yun sa Proverbs. Sabi naman. Ang isinisisi niya, kaya hindi healthy relationship nila dahil na yung asawa niya irresponsable asawa niya. Sabi ko, baguhin mo kaya ang style. Sabi ko, mo yung baka ikaw ang kailangan magbago. Di ba? Yung approach mo sa asawa mo. Kasi meron ganyan testimony eh. Humingi ka rin ng payo, ganun. Sabi ng pastor sa kanya, ganito gawin mo. Bahay, kaysa sa loob ng bahay. Magpakulo ka ng tubig, sabi ng pastor doon sa babae. Pag mo lasing-lasing asawa mo. Tapos, huwag mo ibubuhos, baka may buhos mo sa kanya. Hindi. Pag nagpakulo ka ng tubig, maglagay ka sa planggana. No? Buhos ka ng konti sa planggana. Tapos lagay mo ng buhay na tubig. Kuha ka ng bimpo. Tapos punasan mo siya. Bimpuhan mo. Yan ang sabi ng pastor. Tapos yung pinagprogram mo, timplahan mo ng kape. para may mas. Yes. So, ganun ang gawin mo. Isinunod niya. Habang pinupunasan niya, habang ginagawa yung mga ganun mga bagay, para nahihimasmasan yung asawang lalaking irresponsible at lasinggero. Naisip niya po. Sabi niya, mukhang na-born again na yata asawa ko. Kita niya na. Mukhang na-born again na yata asawa ko. Yun ang no? So, kinabukasan, yun na, gising na. Tinanong yung asawa na church, sabi niya, darling, anong oras yung pananambahan ninyo sa church? Bakit? Galit pa yung babae? Bakit? Gusto ko kasi sumama. Sasama raw. Oo. Pero nung tinatarayan niya, di ba? Binubungangaan niya, inaaway niya. Walang ganun reaction eh. Pero nung binago niya, siya pala kailangan magbago. Di ba? Sumama, no? Nakakilala kay Lord. Nakasama niya naglilingkod sa Panginoon. Ay kung nagpatuloy siya sa katarayan niya. Di
ba? Patuloy. Walang ano, kaya nga, hindi ka nga marunong mag-ibanghelyo, life mo na lang eh. Buhay. Ibanghelyo yan eh. Yan yung life testimony yan. Di ba? Yung mga buhay na patotoo. When the Holy Spirit has come upon you, di ba? You shall receive power. Kaya pagka ang buhay mo hindi nagte-testify, walang power. Lobat yun. Di ba? Kaya sabi ko, lahat ng gamit na walang power, useless. Anything, any gadgets, pag walang power, ganun din sa tao, pag walang power, useless. Di ba? Kahit na mamahalin pa cellphone mo, pag walang power yan, walang kwenta yan. Tama? Oo. Kaya, kahit gaano kakaganda, diba? O kagwapo. Pag walang power, useless. Walang dating. Pero pag may dating, So, kaya, when you have power, hindi mo pwede hindi ka mag-witness. Hindi pwede hindi ka mag-witness. No? Dalawa lang yan. Either words, light. Ganun lang yun eh. Maganda na pareho eh. Diba? Words and light. Powerful yun. Diba? Okay. Ganyan ang galaw ni Holy Spirit. Without the Holy Spirit, no, tayo po ay mga lobat. Powerless. Powerless. Hindi lang lobat, powerless. Okay, another work of the Holy Spirit opens the believer's understanding to the things of God. 1 Corinthians 2:12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Anong purpose? Bakit natin tinanggap ang Espiritu mula sa Diyos? Upang, yun, nandiyan lang ang sagot eh. Kaya lang pag-interpret ng Word of God eh. Tanungin mo lang yan eh. Pag tama ang tanong, andyan ang sagot. Pag may tama, minsan tatanong ka na wala sa hulog. Andyan lang, sana eh. Kasi bilang hermeneutician, kailangan talagang gagamitan mo lang ng 5W yan and 1H. Sasagot at sasagot yan, depende sa sasagot yan. No? Oh. Pag practice natin yung mga ganun. Tanungin niyo yung talata. Ano pwede yung itanong? Di ba? Another one, renews the believer. Titus 3:5-7. Renews the believer. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He have saved us through the washing of generation or regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, and we should become heirs according to the hope of eternal life. Heirs according to the hope of eternal life. Another one, the Holy Spirit produces Christ-like fruit in the life of the believer. Kaya, produces Christ-like fruit. Bunga. Fruit. Bunga. Oh. Ang kalaban niya ng fruit, ng bunga, kaya hindi nagbubunga, sobrang mabunganga na wala sa lugar. Diba? Yung bunganga na wala sa lugar, talagang ano yan.
Kaya tanggalin natin yung bunga lang dapat bunga. Kasi pag mo ng isa pang nga, bunga nga. Okay. Sabi roon, ano? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen? Bakit ano? Bakit hindi sinabing fruits? Singular siya. Diba? Singular. But the fruit of the Spirit. Diba? Hindi sinabing, but the fruits of the Spirit. So, pag sinabing fruits of the Spirit, ang kasunod dyan are, tama ba? Ganun ba yung grammar, Pastor Edwin? Diba? Kasi dito no? Fruit, tapos is. Single. Diba? The Holy Spirit. Paano mo siya ilalarawan? Ano? Is Yung love. fruit of the Holy Spirit. Is joy. The Holy Spirit. Ano yan? Love, is joy. Yan, sabi mo nga. Peace, long-suffering, kindness, goodness. Para sa isang bunga. How can we illustrate? Oh. Kasi mga nutrients na Isang prutas, nandun lang ang sustansya sa Isang buo na isa lang. Sustansya. Nandun yung love, nandun yung joy, nandun yung peace, nandun yung long-suffering, nandun yung kindness. Kasi wala namang prutas na, wala namang puno na iba-iba ang prutas. Oh, di ba? Iba-ibang bunga, no? Iba-iba Saka, ang bunga. Kung bunga ng kung banal na wala yung Espiritu. potensyal na to, Bunga ng lumalipas sa iba-ibang bunga. Isang puno. Hindi mga bunga ng banal na Espiritu. Bunga. Isang prutas lang. Hindi sinabing ang mga bunga ng banal na Isa lang Espiritu. kasi, isang banal na Espiritu. Ang bunga. Bunga ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Hindi siya kasi. Oh, ano yan? Sabi ng iba naman, is love. No? Yun ay yung pinakabunga, love. Tapos meron siyang Sama-sama. bahagi naman yung joy, yung suffering, yung kindness, yung mercy. Magkakaiba yung pagbibigay ng illustration. Di ba? Ano yung proper illustration niyan? But the fruit of the Spirit is love. Sabi naman ng iba, Yun ang ibibigay sa iyo ng Holy Spirit. ha? Yun ang ibibigay sa iyo sa atin. Oo nga, how can you illustrate nga eh? Kasi may mga taong may kapayapaan, pero walang long suffering. Oo. Pag wala ka, hindi ibigay sa iyo. Yun lang. Paano? Yung iba naman, paano? Halimbawa, Kailangan kasi mag-manage. isang puno yan, di ba? Tapos nagbunga, may tangkay. Sa tangkay na yon, nandiyan yan lumitaw yung isa, si Love, si Joy, Si Peace. si Long Suffering, si Mercy. Yung siyam yan, di ba? Opo. 9 fruits of the Holy Spirit. So, paano? Ay, iba na yun, Bishop. Iba naman yun. Lalabas ng plural yun. Magiging plural yan Sa gano'n. akin, para mapanatili natin yung Eh di pag nalaglag lahat, pag nalaglag ang bunga, laglag lahat. Laglag. Oo. Di ba? Oo. Oo. So, nandoon yung lahat, kumbaga ito yung mga sustansya ito ng isang prutas. Nandoon sa ano lang, kaya isa lang package siya. Kasi wala namang puno na iba-iba bunga. Paano? Question. Mga sa ano din siya, parang pagka nasa yung Holy Spirit, yung Oo. kumpleto na. Matik na yan, nandiyan na kagad yan. Hindi. O we know work out. Ano yan? It takes a lots of time. Oo. Di ba? Bibil na. From glory to glory, stay Oo. Eh kung ano, sabay-sabay yun, magbubunga. Diba? When it takes a lots of time. Sabay-sabay silang uusbong, maliliit lang muna sila. O may nauuna sa kanila. Ito muna, love muna. Mahirap pa yung long suffering eh. Mahirap pa yung pagpipigil sa sarili. Di ba mga ganun, di ba? Proseso. Kasi, Ayun. Yung ano kasi, kung isa, parang sabay. Sabay-sabay.
Isa lang eh. Ito, fruit of the Spirit. So natin Bishop yung differentiate ng is tsaka R. Oo nga, is and R. Is and R no? Is. Is siya sa present tense May siya. kinalaman yan eh. Parang mas mention kung interpret natin na maayos. But the fruit of the Holy Spirit is. Diba? Yun, ano, meron bang figure of speech? Yan, diba? May figure of speech ba? Na pumapasok o literal? Kasi pag ginamitan ng is and are, like or as, di ba, may mga metaphor at simile. Kasi mahirap ilarawan ng mga ano yan. Tagal-tagal ng ano yan, pinag-usapan niya yung sa Bible School. How can you illustrate the fruit of the Spirit? Di ba? Love lang ang Indonesia, parang love lang ang subject nature. Oh, yun nga. May mga ganyan pa ngayon, ano, love Parang lang. Indonesia yun, Parang, bigyan natin example, di ba? Pag gumawa Ang bunga, love. pag gumawa ka ng kasamaan, ito maging bunga. Pwede ka makulong, magimanda ka, mapapahiya ka, mga ganyan naman kaya mapapahiya natin ka, pwede ka mamatay. Kaya yun yung magiging bunga. Parang ganun siya bilang pag yung kasamaan, yun yung pinaka-general subject. Nasalabas na din yung pwede ka makulong, bawal ka ng kapayapaan, tatakbo ka ng magtatago ka. Parang kanina yung pinag-usapan natin di ba? Anong cause? Di ba? Yung ano pinaka-root? Root ng kasalanan. Like, for example, adultery, pagpatay, di ba? O fornication. Ang pinaka-cause noon, pinag-usapan natin kanina, ang pinaka-root noon, not believing, unbelieving. Di ba? Iwanan natin yan. Research na ninyo. Kasi Bishop, yung fruit of the Spirit, Fruit, oo. hindi naman po ini-earn ng tao yan eh. Kasi kung panghihirapan natin, mahirap po talaga. It produced by the good relationship. Fruit nga fruit ni Holy Spirit, hindi fruit ng tao, no? Ang nagpo-produce po niyan, Di ba? relationship po natin kay Lord. Fruit of the Holy Spirit ang sabi, no? Sabi nga ng kaya fruit ginamit refers to one unified result. One, Unified unified. result. Yun ang pinapakita niya. Kasi kung Katulad daw ng hindi ano? po natin ginagawa. An example, Katulad daw ng isang kumpol ng ubas, ang tawag pa rin doon is fruit. fruit, hindi fruits. Oh, yun nga, di ba? Kumpol ng ubas yun. Tapos katulad din ng diamond, ang dami niyang slash o yung facet, yung mga ano. Pero remain pa rin na one diamond ang tawag. Oo, So, yun ang diamond. may ginawa niyang illustrations dito. So, ano ang pinaka-ano niya? Love? Hindi, ang thing dito, kasi hindi binanggit kung ano talaga yung bunga. Oo nga. Ang bunga ng Espiritu ay may mga katangian. Love, joy, peace. Hindi niya bunga yung love. Oh. Hindi niya bunga yung joy, yung peace. Yun ay mga katangian ng bunga ng Espiritu. So yung bunga, ito yung resulta sa buhay ng tao. Yung binagong buhay. Ngayon yung mga Nakikita katangian ko. noon, yun yung love, joy, peace. Parang kumbaga sa mangga, ang bunga ng mangga ay mabango siya, malambot, masustansya. Yun yung mga Matamis. katangian. Matamis. Pero yung mabango, malambot, hindi yun ang bunga. Mangga yung bunga. Oo. Pero dito, hindi sinabi kung ano talaga yung bunga, basta yung bunga ng Espiritu. No? Na may mga ganitong siyang nakatangian. Hindi maganda, kailangan natin makita eh. No, maganda lumalapit na tayo. And then, translate kaya po dito, produce, not earn, these are fruit that works. They grow naturally from a close daily relationship with Jesus rather than just like rustic roots. Ibig sabihin, yung pagkakaroon natin na relasyon kay Kristo, yun po yung naging bunga ng buhay natin. So, ang tawag talaga sa kanya, tingnan natin fruit of the Holy Spirit. So, yung resulta, parang gano'n, resulta that you have the fruit of the Holy Spirit. Kasi ang tendency sa atin, dinidifferentiate natin, Isa-isa. Parang nagkaisa-isa, kanya-kanyang bunga, Isang bunga lang, kaya nga isa lang, That is the fruit of the Holy Spirit.
Period. Tama ba? Nakuha natin? Fruit of the Holy Spirit ang tawag. Tapos meron siyang epekto. If you have the fruit of the Holy Spirit, you have love. If you have the fruit of the Holy Spirit, meron kang long suffering. Meron kang... Tama? Mas maganda yun, ano? Yung ganun illustration, ano? Mas angkop, mas pabor ako rito. Kasi nire-differentiate natin, iniiba-iba natin eh. Madalas kasi ini-interpret yun as 9 fruits of Oo, the 9 fruits eh. Kaya namamali. Yun, 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya, Pag binilang mo kasi 9 talaga eh. kaya, Tapos yung functioning para siya. kaya iba yung bunga ng love, iba yung bunga ng long suffering, iba yung bunga ng ano, gentleness. Pero pag nasa iyong banal ng Espiritu, may love ka. Kasi pag nilag ka, nandun ang ano eh. Ganun lang ibig ko sa akin. Pero Diba? nag-work to Kaya, hindi na ako, okay yun. Kaya pala isa, no? The fruit of the Holy Spirit. Person through the Nung Holy simulan Spirit. na receive Hindi sinabing the fruits of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is Kaya tayo Parang plurality in singularity. Mahilig doon sa gano'n eh. Parang siya, no? Pag sa yun nasa Kristo, yung Trinity nasa iyo na. Pero nandun sila. Kasi sa diyan, ang sabi, we will come into you. Kasama yung Father at saka si Sabi nga, that we might Pero one of isa- us. bakit sila parati? Singular. tawag kasi parang hindi pa pwede Kasi, kailan mo, kahit dun sa mga kompleto. dun sa mga acts and sin ng ni Lord, kailangan natin marami. Hindi pwede dalawa lang, hindi pwede isa. Lagi ka pero ang tagal-tagal ko na nagtuturo na about the Holy Spirit. Matagal na natin pinag-uusapan ito bago pa na tayo Kristiyano. Pero Ano sa atin eh, debate Differentiate. Oo. Differentiate pa rin yung Oo, di ba? Very common ang interpretation. Love is different fruit, different kinds of fruit from gentleness, and gentleness is different kinds Kahit of sa fruit gift from... din eh, di ba? Sabi ko doon, yung 19 eh. Pero but the same Spirit that will give. So, ibig sabihin, sineseparate kasi. Parang katulad ng illustration ng isang prutas, yung sustansya, Ano, di ba? May ano yan, ganito, magnesium. Yun nga. Kaya na kasi, nung inilalagay natin sa isang prutas, hindi pa natin ma-identify. Kaya lang naman talaga nagkakaroon ng kalituan niya kasi ang tagal-tagal na natin naririnig, lagi ginagamit ng mga preacher yung term na Nine. Oo nga, 9 fruits of the Holy Spirit. So different fruits eh, no? Kasi hindi siya kailangan nalilito. Tapos lang. Kaya pa, tuwing may sinasabing word, lagi may S sa dulo. Kaya nagiging plurality. Mais. Malas talaga yun. Kaya Lalo pag may kasingaw. Fruit. Lalo ko lang ibig sabihin. Bunga. Yung Spirit lang pinag-aaral. Dapat dapat Mga dalawa lang meron kayo ngayon. Diba? Kasi sinasabi ko yun eh, ng bishop, no? Oo. Mga lima lang ang meron na yun. Oo, kaya ganun eh. Wala. Sabi, along the way, Tapos yung irony pa nito, yung irony pa niya, parang como doon sa verse 19, now the works of the flesh are. Oh, yan, iba yun. Tapos pagdating mo sa fruit, naging singular. Kasi isang espiritu lang ang pinagmulan. Oo. Yun ang pinagpakita. Kasi ano yun, Mas mahalaga ng mga kasalanan to ng mga ninunog nating mga pastor. Kaya napapago na. Kasalanan ng mga hindi nag-aaral na pastor. Bunga na. Di ba? Bunga ng Espiritu. Tapos talaga yun. Ang fruit. Oh. Kasi ginawa- Nagkaroon ng illumination, ano? Nagkaroon ng Binilang ilaw. kasi binilang. Parang luminaw, ano? Parang luminaw. Binilang. Kasi yung dati malabo, parang Kaya luminaw eh. No? Which is true. Pero yung interpretation. One single. Okay, tuloy natin. Another one, the Holy Spirit teaches the believer and leads him into truth. Yan. John 16:13. Teaches. Teaches.
Nagtuturo. Guro. Teacher, tanggalin mo, gawin. Kala namin Teacher. Yan, Kala doon lang peaches. Prutas pa rin. 13. 16:13. Yan, 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa inaharap. Amen. So, yan po ang gampanin, no, ng Holy Spirit. Ano pa? Strengthens the believer in the inner person. Strengthens. Pinapalakas. Yeah? Ephesians 3:14 to 17. Strength. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, strengthens, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith. Amen? So, the Holy Spirit strengthens the believer. Yung inner life natin, pinalalakas niya. Ano pa? The Holy Spirit inspires the believer to worship. Philippians 3:3. For we are circumcision, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Another one, the Holy Spirit calls the believer to service. Tumatawag, calls. Acts 13, verse 2 hanggang 4. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos ng mag-ayuno at manalangin, pinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila'y pinalakad na. Dahil sinubo ng Espiritu Santo sila Bernabe at Saulo, ay nagpunta sa Seleucia at buwan doon sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Amen. Kita mo, no? Siya yung tumatawag, siya yung pumipili, siya yung nagsusugo. Di ba? May calling eh. Merong tinatawag na pagpipili. And then after that, sent. Yan po. Merong direct, habang nagpa-fasting daw sila, habang nagmi-minister daw sila sa Panginoon, o nagpe-fellowship, si Holy Spirit nangusap. Ano yung direct na nangusap? Ito yung sabi niya doon sa church separate for me Barnabas and Saul. Di ba? Call the believer to service. Another one, the Holy Spirit guides the believer in their ministry. Guides the believer in their ministry. Sabi po ng Acts 16, verse 6 hanggang 7. Ang sabi ron, Acts 16. Sapagkat pinawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya, nagpakita sina Pablo at Salupay ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hagdanan ng Misia, nais silang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kita nyo, no? Kailangan yung talagang yung leading ng Holy Spirit, Yung pagiging... merong leading ng tao eh. May plano ang tao, may gusto ang tao gawin eh. May pagsaway, may sabi ng kanyang mga salita. 16 verse 6 to 7, they pass through the Phrygian and Galatian region,
having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. O, di ba? Pinagbawalan ano? At sabi ng verse 7, and after they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia. Oh, they were trying. Saan daw sila pupunta? Pagaling ng Mysia, going to Bithynia. At sabi nyon, and the Spirit of Jesus did not permit them. So saan sila napunta? Oh, sa verse 9, verse 8 and 9. Dumaan sila ng mission. Sabi ng verse 9, a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him and saying, come over to Macedonia and help us. Meron pang itain na kasunod, meron pala silang pupuntahan sa Macedonia. Diba? Okay. So, dyan. Yung mga ministry nila, dyan nila nakatagpo sa lugar na yan. Yung mga bagong convert, Okay. Ano pa? Guides the believer in their ministry. Imparts spiritual gifts to the believer. Yan. May impartation. Yung Holy Spirit pa rin na nag-i-impart, 1 Corinthians 12:7 to 11. Spiritual gifts. Basa po. As in gifts. Spiritual gifts. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang sa kanya ang Espiritu. Ang ina sa atin ay pinagkalooban ng kanyang nakakaya magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at iba'y kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkaloobang kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din na kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos at may pinagkalooban naman may kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban na kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at ang sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit, isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at nagmamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Amen. Diyan po, Ayon sa kanyang pinasya. Oo, sabi nga ng verse 7 muna, but to each, bawat isa raw, one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Each one, given, di ba? Meron di pwedeng wala, bawat Kristiyano, bawat isa. At ang purpose ay for the common good. At sabi ng 11, but one and the same Spirit works all these things in connection sa distributing ng gifts, distributing to each one individually just as He wills. Amen? Ayon sa kanyang pasya. Hindi mo kailangan magpipilit. Di ba? Na ano ba yan? Kumbaga sa hinihingi. Pwedeng hingin. Lord, bigyan mo po ako ng gift of healing. Sabi si Pablo, pagka nasa atin, kaya yung bigyan ng kaloob. Nadi-desire. O siya na yung nagdi-distribute talaga. Ayon sa kanyang sariling pasya. Kalooban. Hindi pala yung para sa'yo. Ito lang sa'yo. Yung hinihingi mo, hindi para sa'yo. Pag-itake ka muna. Yan lang, magtagpo yung kalooban mo, kalooban niya. Pag hiwalay sa kalooban niya, gustuhin mo man, hindi niya naman will. Huwag mo pilitin. Ibig sabihin, meron talagang merong gifts of healing, yung talagang Yes. Meron po. di ba? Hindi lahat. Hindi lahat. Kasi some sabi ron Pili-pili. So, meron nagmamanifest sa buhay niya yung gifts na yon. Diba? Ito, binanggit yung mga gifts Iba-iba mga, may knowledge, same spirit na nagbibigay. Yung sinabi sa verse 9, to another faith by the same spirit.
pananampalataya. Oh. Pero yung sinabi po ninyo, yung sa dunamis, just like Peter, di ba? Yung layman, kumbaga, pwede naman natin i-desire na pagkagaling po isang tao. Kahit hindi po yung hindi po pa natin, hindi po kilig. Pero meron din po tayong parang binigyan din ng authority ni Lord na pagkagaling po ang isang tao. Just like Peter. Yung pangalan ng pamilya. Hindi ka, hindi mo sa in the name of Jesus. So, Pero iba pa rin yung meron talaga ng gift. Yung special. oh, parang master niya yun. Ako, kumbaga yun yung Parang major niya yun. Oh. Specialty yun. Specialty niya yun. Hindi siya basta hindi gusto daw hindi yun. Bawat patuloy na kamay sigurado galing. Siguradong gagaling. Yun na naman, no? Sigurado ba? Pagka ba, hindi ba, yun nga, alam mo, kaloob mo nga yan, gifts of healing, di ba? Lahat ng papatungan ng kamay, talagang gagaling. O, paano kung meron na nakatakda ang Diyos doon? Hindi siya malimbawa, Meron ng plano. Lapit gusto umalis. May parang Nakaraan naman yung isa. Pasok na naman. Siya ganito yun. Oo, sige. Sabi may gusto nila, halimbawa, may mga tao gusto bumalik, nakagalang talagang pagka pinatungan, gagaling talaga yan. At ang resultang magiging mananampalataya ng tao. Hindi ibig sabihin na pagbigyan ka para kang healer na bawal dumating sa'yo. Pagalingin mo ang portas, wala na. Pagbibigyan na, hindi gano'n nang may gusto ng healing. Naalala ko kasi nung bandang 80s, 90s. Putok na putok. Ayun, yung kasi ng 80s, 90s eh. Ganito yung termino ng mga miyembro niya, no? Pag may sakit, sasabihin ng member, dalhin niyo yan babangitin ko na, kay Wilde Almeida. Pag pipray niya, gagaling. Miracle Crusade. Binabangit nyo, dalhin niyo. Ibig sabihin, si Wilde Almeida merong gifts of healing. Healing ka miracle, magkakaugnay yan eh. Tsaka pag meron ka rin gift of discernment kasi. Yo, kailangan din, no? Papagalingin ng Panginoon. Oh. Alam mo kung kasi siya mismo, hindi naman siya sumuli. No, di ba? Hindi nakatagpa. Kasi asawa niya namatay sa cancer. Oo, di ba? Oh, sakit din kaya nga eh. May discernment yan. Ay, yung sikat na sa bandang probinsya, yung healing ministry. Pero in-expose, nagpapacheck ka pala may sakit. Siya mismo, yung mayroong healing ministry siya mismo nagpapacheck ka may sakit eh. Oh, bakit di niya mapagaling yung sarili niya? Kasi sinasabi nga nila, madalas sinasabi nila, pag pupunta sila sa may sakit, pinapunta ako ng Panginoon. No? Dahil gusto niya pagalingin ng tao. Meron siyang discernment. Yan, discernment. Meron siyang big gift of discernment. Pero pag nadi-discern niya, hindi magagalingin ni Lord doon. At meron purpose si Lord. Kay Lord. Ako naman, meron ng mga time naman na nagpapapray. Pinagpipray ko. Pero wala sa heart ko na pagagalingin. Basta pag-pray ko lang. Nagugulat ako, nagte-testimony, gumaling. Pero wala sa basta ako mag-pray. Meron naman ginugusto ko talaga gumaling. Pero magaling. Di ba mabaligtad minsan yung naranasan niyo yun, yung mga ganun mga Pinag-pray niya para wala sa loob. Wala sa loob. Tapos yung... wala na sa loob mo. Yung deep Pray mo. nila naging gano'n. Yun nga eh. Prayer natin, yun na. Oo nga, nag-test. Ano ba? Gulat ka pa. So, pinapakita lang doon na si Lord talaga yung source, hindi tayo. Hindi yung galing ng natin. O hindi yung patalinghaga pa mga matinding prayer. Naalala ko nga yung kasama natin, Pastor Alan. Nung kilala yung Pastor Alan, di ba? So, di makakasama kami. Nagpe-preach siya inatake siya doon sa pulpito. Pulpito na, inatake siya. Tapos inikutan ng mga pastor. Deklara, deklara. In Jesus' name, we declare healing.
Talaga ganun eh. So, sabi ng mga practical, huwag niyo na paikutan kasi hindi na nakakahinga. Ang mainam niya, dali natin sa ospital. O, di na sa ospital. Nakoma. Koma siya doon sa ospital. Kasi ang ano po, Namatay din. Ako po na-experience. Kaya nga, Sabi nga yung discernment. oo, mahalaga yung discernment. May kausap po kami, inaatake. Tapos sabi sa akin nila, pag-pray nyo agad, nung pray namin, yung talagang tumatabingin niya yung mukha niya, pagkatapos, nung sabi ko, pag-pray natin, parang inaatake niya. Tapos nagulat siya, ano nangyari? Yung mahalaga yung discernment na siya sa Oo. So, isa sa, Kasi minsan extreme yung prayer eh, no? isa rin sa tinuturo sa mga prayer warriors at saka yung may mga gift of healing ay yung i-enhance nila ang kanilang gift of discernment. Oo. Kasama sa Mahalaga yun. Oo, tinuturo mahalaga sa yun. prayer warriors ng mga church. Hindi yung deklara-deklara ka, pinapaasa mo pa yung mga tao, mga pamilya. Okay, magaling na yun, pinagaling na ni Jesus yan. Basta na, Eric. Saka yung pagpapagaling, marami rin namang account sa Bible na makakuha tayo ng idea. Hindi tayo para hindi tayo confused, di ba? Makikita natin, laging talagang sa pagpapagaling, laging involved yung pananampalataya eh. Laging sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Malino, siyempre, kay Lord yun. Pero one of the things na nakita natin, di ba? Kahit nga yung weapon officer eh, yung centurion eh. Pinawipay ka, sabi niya sa Panginoon, Lord, sabihin mo lang, huwag lang kayong pumunta. Sabi, just say the words, gagaling po yung tauhan ko. So, ibig sabihin, pinapalita ng Diyos, na kahit tayo, may gift of healing, huwag natin seryosohin kasi na kay Lord pa rin. Na kay Lord pa rin eh. Talaga may mga chances talaga sa Lord kumikilos talaga. Minsan, ikaw na knowledge. Kasi may iba talaga, sineryoso nila, talagang ginawang karir. Pinangalan na sa church, Healer Church, The Healer Church. So, gano'n na. Oo, The Healing Church. Nawawala na yung organic way na si Lord. Yung will niya pa rin. Yung will niya pa rin talaga. Para sila yung nagpapagaling, ano? Power na yung will eh. Yung will ni Lord talaga. Yun ang problema. Kaya talagang naranasan lahat naman siguro tayo, naranasan natin yung miracle ng Lord. At saka ang healing, ang kagalingan, hindi gumisan may mga proseso. Minsan kailangan magtapal ng dahon, kailangan mong magpa-opera, uminom ng gamot. Kasi iba na extreme eh, wala nang, di ba? Basta those who are believed, these signs will follow them. O yun, those who are believed. Kaya, every person about this. Yung apat na arteries niya, di ba dapat yung mga apat na ugat nasa left, nandun dun sa right. Oh, yun. Okay lang, pa-opera yun. Tapos dapat hindi na siya mabubuhay ng ganun katagal. Mamatay na siya dapat agad-agad at kinakailangan o-operahan siya. So pinag-pray namin ganun. Pero ang ma-amaze ka doon, na yung prayer namin is complete healing. Pero kailangan niyang daanan yung proseso. Yung ng operasyon. Putulin yung ugat na apat at ililipat mo sa left. So, nakita mo dun yung ano ng Lord na wisdom din eh, tapos talagang yung discernment mo din ang ano mo dun. Tapos nakita mo dun yung healing process niya, nung pinutol na yung ano niya, hindi na sa yung namumukla, hindi na yung ano niya, tapos yung nagpa-function na yung kanyang apat na hindi ba sa at saka yung miracle pa ng Lord doon, wala kaming ganung kalaking pera, kasi 1.3 yung inano sa amin, pero wala kaming ganung kalaking pera. Pero mag-miracle si Lord doon sa finances na as in wala kaming binayaran. Galing lahat sa miracle ni Lord. Yung kapatid mo, nagkukwento eh. Kapatid ni Pastor Edwin. Yung nagkukwento nung nakaraan, nung Monday, wala kayo eh. Yung kapatid niya yun, nagkukwento na talagang gumawa ng himala sa ano niya. Pamangkin niyo yun? Oh, anak niya yun, ibig sabihin. Ano pangalan nun? Elmer, si Pastor Elmer. Ano? Tawag po natin na meron siyang dipopili na yung isang tao na pag-pray na muna, kasi pag-pray niya yun. Bawa, hindi makalakad. Pag-pray na. Kasi minutin na yun, nagawa siya ng mga herbal. Bawa, yung ginayat na na buyas, lagyan ng langis. Tuba-tuba.
Nakakalakad, pero hindi ka agad. Pero pinag-pray niya muna. Matatago natin may gibong feeling siya. Matatago natin may gibong feeling yun. Eh, Christian ba yan? ano yun? Oo, baka espiritista yun. Ano ba yun? Christian ba yan? Baka siyang Hindi, Christian. mananapatemi siya. Baka ano yun, herbal medicine. Christian? Evangelist na ang tawag sa kanya. Evangelist siya. Ay, malamang meron siyang meron siyang gift of healing kasi. Pero lumapit ka. Baba, stroke. Stroke ka. Oo. Hindi ka makalakad. Ipag-pray niya muna. Tapos gagawa siya ng herbal. Wala nang problema sa herbal eh. Tapos gagawa siya ng mga gamot. Halimbawa, tulad ng luya. Talaga na langis. Di ba si Hezekiah nag-herbal din? Namasahin ka. Mga herbal nga ginagamit nga noon eh. Nakakalakad. Ano po yung isasabi Ano ng ba isang therapy po yun eh. Although hindi siya nagkaroon ng Herbal medicine. Oo. Pero yung mga naborn na ginamangihilot, kaya po nila yun. Kasi ano sila, alam nila ang epekto ng mga herbal na yun. Matatawa ba natin na meron siyang give of healing. Maliban na pag may orasyon. No? Di ba? Diba? Ano siya eh, bali, nananampalataya siya, o naging siya, hindi talaga siya marunong maghilot. Nung naging mananampalataya siya, nagkaroon siya ng kapangyarihan na Maghilot. Pero simula sa anak niya. Oo. Sa anak niya muna ng pruweba, nahulog ng pilay, Ano dahil yun? sa papapagaling na siya ng asawa niya, nag-pray siya. Oo. Galing. Nahilot ka dapat, tumaling talaga. Wala doon, natuto na siya maghilot. Baka ba natin may gibong healing siya? Hindi, gift of healing yun. Hilot. Okay. Kasi Sige, yung tuloy. mga halaman tuba-tuba, ginagamit ko sa mga pilay at yun eh. Ina-absorb yung mga lamig. Ah. Dahil talagang good medicine po yung mga nilalagay po yun. Siguro mga natutunan po nila yun sa mga elders nila. Ngayon, syempre, lapor na gin ka, your vaccine prayer muna before di ba? Okay, Try natin to. Assist the believer in times of persecution. Matthew 10:19 to 20. Tingnan natin. Persecution. In times of persecution. Panahon ng tinatawag na kapighatian. Oh. Matthew chapter 10, verse 19 to 20. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin. O kung paano kayo magsasalita sapagkat magkakaloon sa inyo sa oras na yon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan niyo. Ayun. Ginamit itong talata na ito ng mga pastor na ayaw mag-aral. Mga tamad mag-aral. No? Sabi roon, but when they hand you over, do not worry about how or what you are to say. Do not worry how and what you are to say. Yun na no? Tapos for it will be given you in that hour what you are to say. Sabi, no? Tapos verse 20. For it is not you who speak, but it is the Spirit of your Father who speaks in you. Diba? Yung context persecution eh. Kaya nga po. May konteksto eh. No? Hindi yung panahon ng mangangaral ka, magtuturo ka. May konteksto when you are persecuted. Malagad ko No? mag-init tayo. Sabi nila kahit di na raw mag-aaral. Kaya nga ito na yan. Andiyan si Holy Spirit. Kung ano sasabihin mo, si Holy Spirit na raw ang bahala. No? Kung paano sasabihin, si Holy Spirit na raw ang bahala. Kaya, no need to study. Ayos, malakas sila. Pero pretend din siya sa dyan, di ba? Sa panahon yung pinakailangan kinuha ng tao. Oo. Actually, kinuha siya, naging trending yan yung yung babae na pinupost niya, si Celestine. Yung babaeng, propeta ba yun? Na hindi na Prophetess. kailangan daw ng tulungan ng tao. Kaya siya talaga, yung revelation daw talaga yung Transgender yun eh. Oo, kaya mga nai-extreme.
Wrong interpretation eh. Ang sabi napakalinaw naman dyan eh. When they hand you over. No? Pagka hinuli na kayo, pagka pinersecute na kayo in connection to your faith, do not worry. No? What you are to say? Yung chapter 10, tapos na po eh. Sa kanila, mostly, nangyari sa kanila yan eh. Makamusap niya ko, yung ano eh. No? During the time of Titus, di ba? Yan, Nero. Kaya, wrong interpretation. Di ba? Kaya ang konteksto, when they were persecuted. Okay, comforts and gives encouragement to the believer. Yan. Nag-aaliw. At encouragement, yung blanco, to the believer. John 15:26, Acts 9:31. Then the church throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Amen? So, nabuhay daw sila, no? Lumalakad daw sila. Saan? Takot kay Lord. Di ba? So, tapos, merong kaaliwan galing kay Holy Spirit. At what happened to the church? The church were multiplied. Amen? Kaya napakahalaga naman. Ano pa? Assist the believer in prayer. 8:26 ng Romans. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Amen? Anong blanco? Okay kayo? Nakakasagot? Prayer, yung blanco, assist the believer in prayer. Ano pa? Transforms the believer into the image of Christ. 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding, as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, as by the Spirit of the Lord. Transforming, no, to become an image of our Lord Jesus Christ, from glory to glory. So, that is the very purpose talaga ng mga Kristiyano. Kaya nga tinawag na Christian eh, no? Para maging kawangis mo si Kristo. Amen? Romans 8:29, Romans 2 sinasabi. Papunta tayo sa pagiging kawangis ng ating Panginoon. Kaya lang, utay-utay. From glory to glory. Amen? So, nasaan na kaya yung antas ng ating pong pagiging kawangis ni Kristo? Kung rate ng 1 to 10, di ba? Ilang rate na kaya? Di na mga katabi mo? Ilang rate na kaya palagay mo dyan? Sunod na No comment. May rating eh, no? May rating eh, no? 1 to 10. Pag sinabi mo nasa 9 ka na, mukhang malapit ka na mag-report. Di ba? Malapit na mag-report yun kapag naka 9 ka na, no? Oo. Kalimitin yan, play safe. Play safe. Play safe ka, sabihin mo lang, safe. Okay. Quickens or enlivens the mortal body of the believer. Enlivens. What does enlivens mean? E-N-L-I-V-E-N-S. Enlivens. E-N, oo. E-N-L-I-V-E-N-S. Parang, katulad ng quickens eh. Quickens or enlivens. Sabi ng Romans 8:11, but if the Spirit
of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, you know, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. The Spirit that Jesus raised from Give life to your mortal body. So, binibigyan daw na ano, parang, sino binibigyan ng buhay? Gives life. Yung mortal body, yung ating katawan. No? Kasi iba yung immortal no? Ito yung habang nabubuhay pa tayo rito, ito yung unti-unti katawan natin binabago. makasabay, di ba? Kasi the spirit is willing but the flesh is weak. So, in-empower para makasabay sa spirit. Okay, letter D. The Holy Spirit has an important role to play in relation to the Scriptures. Yan. Important role. Number 1, the Holy Spirit inspired those who wrote the Scripture. Wrote the Scripture. Yun. Ano raw ang gampanin, Meron siyang important role, Kaya naisulat ng talata, yung mga Bible. Kinasihan niya yung writer. Diba? Habang sinusulat. 2 Peter 1:21-22. Kayo naman, bumasa. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. But men move by the Holy Spirit. Amen? Number 2, the Holy Spirit is the interpreter of the Scripture. 1 Corinthians 2:9-14, John 16:14-15. Yun na po, John 16:14-15. Pararangalan niya ako sa pagkatatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin, kaya ang sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Amen. So, si Holy Spirit ang siyang magpapahayag. Amen. So, hanggang dyan na lang muna po tayo sa gabi pong ito. Ang pinaka-bottom line na pinag-usapan po natin, what is the work and ministry of the Holy Spirit? The work and the ministry of the Holy Spirit. Meron po tayong 4 na bagay na pinag-usapan. The Holy Spirit had a part in relation to the universe. Letter B, the Holy Spirit was at work in relation to Christ, who patterns for us that which the church as the body of Christ is to experience. And letter C, the Holy Spirit has an important work in the life of every believer. And letter D, the Holy Spirit has an important role to play in relation to the Scripture. That's all. Thank you for your time. May the Holy Spirit dwells in you. Imparts. Let us pray. Tayo manalangin. Pastora Julie, close us in prayer. Aming dakilang Diyos, nagpupuri kami nagpapasalamat Ama sa napakagandang katuruan, Panginoon, na aming narinig ngayong gabi. Dalangin namin sa Panginoon, ikaw patuloy na magturo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng natin sa Espiritu Santo. Salamat po kay Bishop na ginamit mo para magturo sa amin, part sa amin yung mga natutunan niya, yung mga nalalaman niya, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na hayaan mo na maihayag din namin ito sa mga congregation na pinanghawak mo sa amin. Yes. Salamat, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Hayaan mo po, Panginoon, na yung pag-iingat sa bawat isa sa amin ay yung paranas, Panginoon, para makarating kami sa aming mga kanya-kanyang pangalan. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang papuri
Lahat ng pasasalamat, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless. Best po. Maraming salamat. God bless po sa mga nasa online.